Magandang umaga mga minamahal kong kababayan. Ito ang inyong ama ng lungsod, Mayor Timmy Chipeco, at ito ang Radyo Calambeño. Sa pamamagitan ng ganitong programa sa radyo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makibahagi sa mga programa at proyekto ng ating pamalampang lungsod. Ito ay isang magandang pamamaraan upang tayo ay magkaroon ng magandang pagkakaunawaan at upang ang inyong mga katanungan ay magkaroon ng kasagutan at kalinawan. Mabuhay tayong mga Calambeño, mabuhay ang lungsod ng Calamba. Radyo Calambeño, programang para sa tao, programang para sa Calambeño. Radyo Calambeño, tagapaghatid ng impormasyon at mga bagong kaganapan dito sa Calamba. Inyong mapapakinggan karapatan at kapangyarihan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman. Hatid ng Radyo Calambeño ang lahat ng kasagutan. Radyo Calambeño, hatid ang mga balita ng pagbabago at patuloy na pag-asenso ng syudad na sentro ng komersyo. Sa pangunguna ni Mayor Timmy Chipeco, sumasa inyo ang Radyo Calambeño. Okay, at isang magandang umaga po sa ating lahat at Radyo Calambeño po. At ako po inyong kaibigan, Kuya Joel Kabaktulan po. Ngayon po ay April 21, 2020 at kasama ko pa rin po ang isang kuya. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Cityhood anniversary pala natin ngayon. 19th year anniversary ng celebration ng Cityhood of Calamba. Oh, kaso lang walang kaganapan dahil sa COVID nga ito. Na-post yan sa ating Facebook page sa CCIO. Oo, sa lahat ng mga vital na Facebook ng City Government of Calamba. Para yung mga pumapasok yata double pay kung hindi na ako magkakamali. Hindi siya holiday. Hindi siya holiday. Hindi siya holiday. Sige. Okay. At yung mga message lang kayo, mabati naman kayo. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras po at mamaya-maya lamang ay atin pong kapanayamin ang isa sa mga tatay sa lungsod ng Calamba at oo. Alam iba po ang ating kinatawan ng Lone District ng Calamba City. Si Congressman Joaquin M. Chipeco Jr. Happy viewing agad sa ating mga viewer kay Los Santos, Ruby Sibilia Gabad, Aileen Pamplona Castillo, Dids Anchayesa, Roselyn Británico Gonzales. Happy viewing sa inyo At si Jonaira Amer Nasruddin. Okay. At kung may mga katanungan kayo, sige. Yung kaya namin sagutin, sasagutin namin po hindi, sorry. Oo nga. Sabi ni Johaira, kailan po mamamigay ang ayuda? Kailan po kailangan na namin? Wala na po kaming pagkakakitaan no work no pay. Ano kayang ayuda ang telebisya? Ang tukoy yung ibig sabihin niya rito. Kung relief goods, makipag-unayan kayo sa barangay. Oo nga. Even yung SAP, barangay din yan. Ngayon, doon sa 3K na ka-announce lang kanina, ka-announce ni Mayor kapon, ay hintayin natin yung implementing rules. Yung guidelines. Para yun na lang antayin natin dahil in-approve na ho yan ng sangguniang para malinaw po tayo at hindi para happy all ka nga 3,000 ang 3,000 pesos po ang ipamimigay. Doon sa mga households na hindi makakasama doon sa listahan ng DSWD amelioration program. Okay? At daanan lang din muna natin to yung sige, basahin mo. Yung sa session kahapon ng lungsod ng Calamba, no? Sabi dito, the Sangguniang Panlungsod of Calamba in session Monday, April 20 kahapon pa ito, approve on first reading on ordinance granting 3,000 pesos cash assistance to all Calamba city households who are not recipients of the national government through DSWD 6,500 peso social amelioration program package. Number 2, resolution approving the lease contract with Riverview Resort and Conference Center relative to its use as the Calamba City PUI's unconfirmed COVID-19 cases isolation facilities. Basahin mo number 3. Anong sabi ng number 3? Approve supplemental budget for COVID-19 test kit, personal protective equipments, drugs, medicines, rentals, and additional spaces, buildings, and COVID-19 testing equipments. Approval of resolutions for the memorandum of agreement relative to the use of Rizal Crematorium
facilities and services in view of the city's COVID-19 situation. Approval of an ordinance on temporary recall ban during the implementation of the existing community quarantine, and approval of an ordinance implementing the mandatory wearing of masks and other protective equipments. Kita nyo kami halimbawa dyan, Tama. Sige. At doon sa may mga nagtatanong kung kailan may bibigay itong 3,000. Tayo natin yung guidelines. Antayin lang natin yung guidelines at anytime na ilalabas yung guidelines nito ay ipopost din po namin doon sa ating aming Facebook page ang Calamba City II Peso, no? At doon sa Facebook page ni Mayor Attorney Justin Mark SB Chipeco. Okay, at isa pang ano pa bang ating kahapon din ay nagsalita na rin si Mayor doon sa yun nga pagpamimigay niya ng 3,000. Okay, at yun ay naka-live sa mga nagtatanong kung sino-sino, si ba sabi all household. All household, hindi kasama doon sa SAP at saka sa ayun. Malinaw yan At pwede ba nating ma-play yun yung kahapon na ano ni Mayor? Yan. So habang inihintay, nire-ready, basahin ko lang itong mga salient picture ng Bayanihan Act to Heal as One, bro. Sige. An act declaring the existence of national emergency arising from the coronavirus disease 2019 situation and a national policy on connection with the and authorizing the President of the Republic of the Philippines for a limited period and subject to the restriction to exercise powers necessary and proper to carry out the declared national policies and for the other purposes. So, dito po ay Code Red Sub-Level 2 tayo, State of Calamity throughout the Philippines, impose enhanced community quarantine throughout Luzon. Okay? Yan. Tapos, so, nasa temporary emergency measure tayo. Ang purpose is to suppress further transmission and spread of COVID-19 through effective education, detection, protection, and treatment. Okay? Itong importanteng salient picture nitong batas nito, bro, ay isa rito ay yung sa section tawag dito section basta ito sa letter S, regulate traffic on all roads, streets, bridges and access thereto, prohibit putting up encroachment of obstacle, authorize the removal and encroachment of an illegal construction in public places and perform all other related acts. So kaya to, daming bantay ngayon sa mga kalsada natin, di ba ba? Ito pa, bro, ang pinaka-importanting dapat malaman mga kababayan natin dito. Ano yung mga yan? Sabi dito, individuals or group, Section 5, letter F, individuals or group creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms such as information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, and those participating in cyber incident that make use of take advantage of the current situation to prey on the public throughout scams, phishing, fraudulent emails, or other similar act. Ayan, kaya bago po kayo bago kayo mag-share ng mga information, mag-ingat. Baka mamaya ito ang penalty, mapasama kayo sa habulin ng CIDG. Ito penalties. Following offense shall be punishable with imprisonment of 2 months. Nako. Or fine not less than 10,000 pesos but not more than 1 million pesos. Ngayon. Nako. Sabi rito ni Mary Chris Domdom Cueto. Okay. Sabi rito, thank you po Mayor sa 3,000 financial assistance. Okay, at sabi ni Hazel, kailan po kaya yan? Sana mabigyan din po kami. Nangungupahan lang kami dito at may baby po ako dito, 4 years old. Hazel, antayin natin. Antayin lang yan. Kasi nasa first reading lang ito Hindi, actually, first reading pero approve na siya So, sige. Pwede ba tawagan na natin si Congressman at malaman din natin yung kanyang naging aksyon at magiging aksyon pa. Di ba? At least dito po sa binasa kong Republic Act 11469 ay siyempre kasama dito ang
enacted by the Senate and House of Representatives. Ayan. Batiin na lang natin ang mga naka-view sa atin ngayon. Sige, sige. Si Boss Amor Layaw. Ay, ma'am. Lahat ng mga naka-duty dyan sa atin sa II Peso, magandang umaga po sa inyong lahat. Ha? Kuya Benny, tsaka kay Rene. Oo, Ay, ha. salamat ha. Thank you. Ha? Tayo namin kayo uli ha. Okay. Okay. Sabi rito ni Maria Lourdes Lanosa, sabi niya, sana naman po mabigyan din kami ng 3,000 sa tulong ng butihing mayor. Nangungupahan lang po kami. Okay? At ayan, kay Ma'am Lanosa, magantay lang po tayo dahil maglalabas lang ng guidelines ang ating city government. Si Alan Alan Robia. Nasa linya na. Nasa linya na natin ang ating kagalang-galang si Calamba Lone District Representative Sir Joaquin M. Chipeco Jr. Sir, good morning. Hi, good morning. Ayan. Jojo ito, sir. si Kasi Joel. Joel, Kamusta naman, sir? Okay naman. At kasi naka-quarantine Quarantine. Tama lang naman yan, sir, dahil medyo na din Sir, una-una, sir, binasa ko itong Republic Act number 11469 or Bayanihan to Heal Act as one. Sir, kasama kayo rito, sir, di ba, sa House of Representative at saka Senate? Oo naman. Ako isa sa mga pinaka-mauna nag-register ng support dyan sa batas na yan. Kasi ako'y naniniwala na yun ang kinakailangan talaga. Yes. So I was one of those who was among the, unang-una nakabumoto na ako in favor para ako maapura na yan. Noong panahon yun, hihingin namin sa House of Representatives. Okay. So, maliban dito, sir, yung mga programs at activities nyo, sir, sa magmamanage natin ng situation natin ngayon sa coronavirus, sir? Well, ganito ang ginagawa ko. Ako ay mag-set up ng aking headquarters. Yung aking ginagawa, sabi ko mas madami ako matutulungan. Kung sakaling ako isang lugar at marami akong telepono, tatawagan ako ng mga nangangailangan. At meron naman ako mga tao doon sa aking bahay na doon yung mga pinamibigay namin goods. Yun na ginagawa ko. So nagbigay na ako sa maraming lugar na. Barangay ito, sa Lingga, sa Kanlubang, iba't iba Kung sino man yung mga nangangailangan, talagang inuuna natin kasi kilala ko naman sila, kilala ako. So ang text sa akin, kung maaari daw ako, sige, pumunta ka doon kikirek si mga tao sa bahay ko, nakapalot na kami na marami doon at pinamimigay namin sa lahat ng mga talagang alam namin kailangan na. Pero gusto ko sanang banggitin ngayon. Sige, sir. Nakita ko na nagbigay pala, magbibigay na ngayon ng ating pamahalang syudad ng Calamba ng tinatawag na tulong 3,000 pesos doon sa mga hindi nakatanggap. Doon sa tinatawag na Social Elaboration Fund. Correct. Napakagandang ginawa nito ni Mayor sapagkat talagang sa marami pang hindi nakakatanggap at talagang kailangan na. Totoo. Ang ating namang sana ay kumari, maapura ito para sa kanon, lalong mapadali ang bibigay ng 3,000. Malaking bagay sa mga mahirap natin yan, mga kasamanda. Totoo. Marami tayong nagagawa na hindi na ayoko na mag-advertise o kung ano sa kung sino nangangailangan, pwede, tawag ako, tulong tayo, madala tayo. Pero na pinakamagaling, magsama-sama tayo rito. Tama. Dapat usapan, dapat talaga survival natin ito Yes, sir. Mabuhay kayo dyan at kayo ang nagpapakabigay ng informasyon sa maraming kababayan natin. So, alam mo, sir, kung may mga nangailangan pa, sir, at direktang lumapit sa inyong tanggapan, sir, agad-agad nating matulungan, sir? Oo naman, lahat. Matagal ko lang ginagawa mula po nung may isang libo na ito ang ginagawa namin. Nandun yung tao, yung si Rex, nandun palagi. Hanapin lang nila si Rex. Hanggang hapon. Yung tao. Ngayon, may tatawag sa akin, tatawagan ko siya. Tapos kung ano may bigay na ng bigay. Kung ano yung makakayanan. So, sir, so open ang inyong ang tahanan, sir, para doon sa mga lalapit na mga kababayan natin? Oo naman, oo. Sasabihin na kasi mahirap gawa ng naka-lockdown sila, hindi makapunta, di ba? Tama. So, doon sa talaga medyo mahigpit ang pangangailangan, kinukuha namin yung kung saan pwede magkita. At doon na lang paabot na lamang kung ano yung mga mga bigas na ibibigay natin. Wala, talagang dapat magkaisa-isa tayo rito mga taga-Calamba. Pagkat
mahirap ito, di ba? Tama yan. Sir, opinion nyo lang, sir. Ano ba pwedeng mangyari? I-extend ba o selective lockdown na lang sa nangyayari ngayong quarantine natin, sir? Ang nakukuha kong informasyon, baka sa NCR, parang i-extend ang ECQ, yung Yes, sir. sa NCR. Pero doon sa ibang lugar na medyo, baka naman medyo luwag-luwagan na. Parang ganun ang narinig ko mga informasyon yan sa akin eh. Pero dito sa NCR, dito sa Maynila, Quezon City, na napakaraming kaso, palagi ko i-extend ng another, hanggang May 15 siguro yan. Okay. So, sa inyong matalinong analysis at advisor, so paano natin gagawin na talagang tiyak natin na hindi nakakalat itong virus at hindi na po tataas yung kaso ng COVID-19 dito particular sa ating Luzon na Calamba, sir? Ang alam ko, marami na mga gumagawa ng pag-aaral. Opo. Na oras na ito ay matapos na, ay kailangan magkaroon na tayo ng programa na talagang ika nga magiging solusyon dito sa itong problema. Sapagat itong pandemic ito, mukha naman talagang hindi na mayari sa atin. Siya sa SARS, sa MERS, ngayon itong COVID-19 naman. Sapagat hindi na talaga pwede nating baliwalain. Dapat talaga yung number one ngayon dito sa election na talaga kung nakikita natin ay maghanda tayo talaga. Sir, mahalaga ngayon sige. Mahalaga nakita ko ang kahalagahan ng mga ating frontliners, mga nurses, mga kung sino-sino dyan at talaga namang kita mo naman, di ba? Talagang may sinagano ng sinasabing yung danger sa kanilang buhay ay dyan pa rin sila. Kaya ito siguro ay talagang pag-aaralan. Ito siguro marahil lang una namin tatalakay kung paano magkaroon isang mas magandang programa ng paghahanda sa kung anumang mga darating mga sarot sa kamukha ng COVID-19. Tama kayo, sir, no? Sir, update lang ako sa inyo. As of yesterday, 5 p.m., sir, ng April 20, no? At meron na ho tayong 27 cases po dito sa Calamba. Oo nga. So, tama lang din yung kanyo, panawagan nyo. At kung ano pa, sir, ang inyong maibigay na advice para sa ating mga kababayan dahil sana mas sumunod na lang ating mga kababayan sa tinatawag na social distancing, di ba? At tapos mag-hugas tayo ng kamay. Kung ano yung advice sa atin ng Department of Health sa World Health Organization, sundin natin. Total, palagay ko, kung susundin natin yan, unti-unti na mawawala na rin ito. Tama. Kasi alam natin na ang transmission ito ay from human to human. Correct. So, hindi natin titigilan yung tinatawag na pagsasama-sama, nakakalukot nga. Minsan, minapabalitaan tayo. Pero pag yung nagtutupaga, nagsasabong, hindi tigit-tigit yan. Oo nga. Ano gagawin natin dyan? Hindi, pag minsan nakakuha, kakaharap na naman yan. Wala nang katapusan to. Sir, bago... Sa naman yung paghirap natin for the last 2 weeks. Sir, bago tayo magkalimutan, sir, ngayon pala, April 21, sir, City Code anniversary natin, sir, no? Sir, congratulations, ha? Oo nga. Hindi ako, itong pag-iisip na Calamba, di ba ngayon to? Tama, sir. Tama. Oo. Hindi naman sa pag-mulit. Ako itong nag-file na nakakaroon ako ng pagkakataon ako mag-file para mag-isip sa Calamba. At sana naman magpatuloy ang ating matapos itong COVID-19. Yes, sir. Magpatuloy ang pag-asenso ng ating minamahal na siyudad. So, sir, particularly sa inyong tanggapan, sir, ano pa yung mga susunod ninyong plano, sir? Well, itong aking marami sana kami plano, mga infrastructure projects, pero itong pangyayaring ito, ang aming kaisipan ay dito na sa kung paano palakasin ang ating frontliners, palakasin ang ating health system, palakasin ang ating mga supplies para kung sakasakali man, maski na hindi pa isang kamukha ng pandemic, palaging handa tayo. Palaging handa. Dapat ganon. Naalala ko nung panahon ako ang kalde, nagkaroon ako ng ganyan din yung sa tubig naman. Yes, sir. Talagang napakahirap sapagkat ang mangyayari, tawag sa akin noon ang lahat ng mga nangangailangan. Wala daw mapaglagyan ng ospital kasi puno na lahat ng ospital natin. Pati sa school, ginagamit ko na. Mabuti na lamang at nakaraos din. Gawa ng napakahirap din yun. Naalala ba yun? Panahong nagkaroon tayo ng parang, hindi ba epidemic, kundi parang nagsisira lahat ng tao sa tubig yata. Tama, sir. Tama yan. Yung typhoid outbreak, sir. Typhoid outbreak, sir. Typhoid outbreak.
Yes, so ganun nga eh. Oo. Kaya dapat talaga, iba na ngayon ang ating pagpaplano. Dapat talagang medyo masusing pag-aaral para sa ganun. Hindi na tayo para magiging parang off-guard dito sa ganitong mga sitwasyon. Oo. Oo. At sa ngayon, sir, kasi naka-home quarantine na halos ang lahat, sir, no? So, Oo nga, oo. walang hanap buhay, nasa bahay lang. Ano ba pwede namin gawin, sir? Ang mga payo ninyo, sir? Well, ako ay nagpapahingi na nga sana ng sa Bureau of Seeds. Pinipilit ko makontak at sila naman ang dapat magbigay ng mga tinatawag natin yung seeds, yung mga para pantanim. Tama. Tama. Oo, kasi iba na yung meron tayong tinatanim kung ano mo, di ba? Tama, sir. Meron tayong parang inaasahan. Mga 2 linggo, 3 linggo. Oo. Pwede na. I-distribute namin yan or sa makuha namin, i-distribute natin para maski yung tinatawag na urban planning, meron ka maliit na lupa. Tama. At sabi mo, ay tayo na natin tamnan para kahit pa paano, meron tayo makakain, di ba? So, mahalaga dito ang Bureau of Seeds ngayon na magbigay at pagbahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Para ganoon, ngayon pa lang, magtanim na tayo. Sir, alam din namin na kayo itong author ng Public Employment Service Office, sir? Sa panahon ngayon, sir, ini-encourage rin ba na ang tao ay pwedeng kumuha ng mga online job dahil naka-stay at home, sir? Well, ang ginagawa ko ngayon, yung tinatawag na programa ng DOLE, yung tupad, yes, sir. Yung doon tayo naglalagay para sa ganon. Tupad. Meron silang kahit pa paano may sweldo at pagkatapos makatulong din sa kalinisan, pag-disinfect ng iba't ibang bahay. Kung di ako nagkakamali, baka makikita ko mulang na inabibigyan ko na sa tupad. Ang pinaka-estikaso ko, yung si Kunsyalan ko. So, meron tayong programa dahil sa doon at kami kahit pa paano, sa talaga nangangailangan, mabigyan natin ang pagkakataon. Sir, ito sir, may tawag sa online. Okay, sabi dito sir, bagamat marami na tayong pribadong ospital dito sa Calamba, sir, sa tingin niyo po ba sa mga ganitong pagkakataon ay kailangan pa ba natin ng isang pampublikong ospital bukod sa J.P. Rizal Hospital, sir, na nasa ilalim ng provincial government? Ang alam ko, meron talagang binubuo ng programa at ito yung ikusuto sa akin ni Mayor. At ako naman handa magbigay ng kadagdagang pondo para magkaroon tayo ng isang ospital na rin sa may bandang Kandubang. Gawa ng maraming tao doon ay sapagat mayroon ng private hospital pero yung para pang publiko, doon natin ilagay. Gawa ng ang importante sa aming palagay ay bukod sa merong hospital para pampubliko ng pag-aari na pamahalang syudad ng Calamba, meron tayong memorandum of agreement na kasama rin mga doktor, mga nurses, mga therapists, para gano'n, maganda ang pagpapatakbo ng ospital. Napakahirap magpatay tayo ng ospital, yung building meron ka, wala ka naman equipment, wala ka naman tao, mga doktor, wala ka mga kung sino-sino magagamot. Anong kwenta ang ospital? Pag gano'n, dapat talaga kompleto. Kaya yun ang ating pinaprograma. Mukhang may itapos ng plano dyan. Titingnan po natin sa mga susunod na panahon. Ayun. Ano pa ba, sir, na mga programa ngayon na nakalinya sa inyong tanggapan, sir? Well, yun nga, yung lahat ng ngayon, nilirevise yung aking mga proyekto. Ang gusto ko, mas matulungan natin itong mga nangangailangan sa mga senior citizen para sa kanilang mga may sakit na very kanilang immunity system. At tapos, yan ang yung ating sana'y umpisa na rin sana yung ating yung pinaplanong ospital sa may Pagsigan Lubang. Sir, isa pa sir sa employment. Kasi kayo dito sir ang eksperto pabor ba kayo sir magkakaroon ng tinatawag na nationwide across the board na yung tawag dito, yung kanilang minimum wage ay pare-parehas na sa buong bansa kasi nagsiksikan ng mga tao sa NCR, sir, ay tulad ngayon, walang trabaho kung dito lang sana malapit sa mga pamilya nila, sir. Pabor ba kayo doon, sir? Walang aking talagang naging programa dyan, kaya nagpumilit ako sana na kumari yung Regional Government Center natin. Tapos ko na, panahon ako
nagkaroon pagkakataon ng kulang bilang mayor ninyo. Natapos na eh. Ang purpose noon, kung paano mailabas na ng Metro Manila ang mga lokal na pamahalaan. Ayun. Mga iba't ibang mga Tama. iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para siyang one-stop shop at the same time para ma-decongest ang Metro Manila. Yun, decongestion, tama, sir. Tama. Oo, para sa gano'n, lalo ma-develop itong area natin sa Tagalog. And hopefully, because of that, dadami lalong trabaho, dadami ang negosyo. Tama. At maraming mga proyekto magagawa. Yun ang sana. Kasi puno-puno na eh. Nakita mo na ang problema ngayon. Tama, sir. NCR, dikit-dikit na kaya lalo napakarami may kaso. Tama, sir. Pero kung may lalabas na natin yan, lahat ng kanya-kanyang region, may kanyang regional government center, baka sakali makatulong na malaki. Ayun. Oo. Sir, maraming salamat sa oras na inyong ibinigay sa amin, ha? Ay, maraming salamat din sa pagkakataon. Bigyan niyo muna kami, sir, ng advice ang ating mga mahal na kalambenyo, sir. Matalino niyo yung advice, sir. Go ahead, sir. Well, ako inananawagan sa aming mga minamahal na kababayan na sana sundin natin ng mahikitan kung ano yung mga sinasabi sa atin ng Department of Health, ng ating mga doktor, sa quarantine, social distancing, paghuhugas ng kamay. Kung mari, yun naman talagang hindi na kinakailangan pa magdumami ang isang pagpupulong. Huwag naman sana. Yan lang ang paraan para matigil na itong ating tinatawag na pag-human transmission. Okay. Kapag mas maraming magkakatabi, lalo mas dangerous transmission. Total, nakapag-test na tayo ng mahigit 2 linggo. At kung talagang kulang pa, para na matapos na ito at wala ng transmission, ay sumunod na sa mga payo ng ating mga Department of Health, mga ating mga opisyalis. Okay. Kaya maraming salamat muli sa inyong sa pagkakataong pinagkaroon po sa akin. Okay. Maraming salamat, sir. Hanggang sa muli, sir. Tawag ulit kami. Thank you. Okay. Siya po si Congressman Joaquin M. Chipeco Jr. ng Lone District of Calamba. Ayan, ha? Doon sa mga nagtatanong, nasaan ba yung ating congressman? Ayun, gumagawa din pala. Karirinig nyo lang. Hindi, at saka ang dami pala diyang mga... Dahil may mga tauhan din naman pala na naka-duty para doon sa pagbibigay ayuda. Ha? So, doon sa mga nagtatanong... Si Rex ang hanapin. Oo. At ngayon ay paparinig natin yung naganap kahapon na meeting doon sa pagbigay ng ayuda o pagbigay ng 3,000 pesos para doon sa mga hindi makakatanggap ng amelioration program ng DSWD. Ito po yan. Sige. Ay, sige po. Go ahead. Magandang araw po sa lahat ng aming mga kababayan dito po sa Mugang Calamba. Unang-una po, tayo po ngayon ay sa ikalimang linggo ng pagkakaroon ng executive quarantine. At alam po namin lahat, isama po ang ating Vice Mayor at buong Sangguniang, pati po ang ating mga barangay na marami na rin po sa ating mga kababayan ang nahihirapan dahil wala pong trabaho at wala pong pinagkakakitaan. Alam din po namin yung mga nakarang linggo na meron po umigikot na ating mga social workers sa dahilan sila po ay nag-determine kung sino po mga qualified beneficiaries doon po sa DSWD Social Amelioration Program na ibibigay po ng ating national government. At sa dahilan po nito, nararamdaman po namin na marami din po sa ating mga kababayan maaaring hindi makasama sa programang ito sapagkat ang na-allocate lang po dito sa bayan ng Calamba ay higit kumulang 69,000 families na makakatanggap ng 6,500 na galing po sa ating national government. Sa dahilan po na alam po namin na marami din po sa ating mga kababayan ang maaaring hindi makatanggap ay napagpasyahan po ng inyong marita lingkod kasama ang Vice Mayor buong Sangguniang sa pagbibigay din po ng rekomendasyon ng ating mga barangay na bigyan ng ating mga kababayan na hindi po makakatanggap ng DSWD Social Amelioration Program ng National Government na bibigyan po ng siyudad ng Calamba ng 3,000 piso ang mga households na hindi po makakasama sa programang ito. Maglalabas po kami ng guidelines katulad din po ng ginawa ng National Government. Kami po ay gumawa ng isang resolusyon, isang endorsement ng inyong marita lingkod upang mapaprubahan sa ating sanggunian ang pag-realign ng pondo na halagang 250 million
para po mabigay as cash assistance na 3,000 piso sa mga households na hindi po makakasama doon po sa ibibigay ng DSWD National. Kaya po, sana po, alam po namin na sa panahon ngayon ay talagang maraming pong tao na siyang titiyak kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon. Ang inyong pong lingkod, kasama ng ating sagulian, ng ating Vice Mayor, ay sensitibo po sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya nga sabi po namin, kahit pa paano, makadagdag po kami, makatulong po kami sa inyong mga kababayan namin. At alam po namin, darating ang panahon, matatapos din po ito, at pagdating po dyan, lahat tayo bilang isang bayan, isang pamayanan, alam po, kayang-kaya namin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pag-unawa, sa inyong pagpapasensya sa ating pagtitiis sa pangyayari ngayon. Wala po may gusto nito, pero ginagawa po natin lahat ng paraan, kabuuan ng ating mga nanunungkulan dito sa siyudad ng Calamba. Ang mga bagay o programa na kahit papaano alam namin baka makabawas sa problemang hinaharap natin ngayon dito sa siyudad ng Calamba. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Mabuhay po tayo. Okay, at yun po ang kabuuan na kanyang panayam. Kapanayam natin ang nagpahayag si Mayor kahapon. At sige po, tayo pa magbabalik lang, makalipas lang po ng ilang paalala. We're starting. Ayo, check out what we got right here. Mas pinalaki at mas pinalawak na radyo natin FM Laguna. 106.3. 106.3. 106. You already know. 106.3. Already know. 106. Your station. 106.3. Your station. 106.3. Your music. Your station. 106.3. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Naglilingkod ng buong sipag, talino at ng matuwid sa lahat ng oras at pagkakataon. Paglilingkod na nakaugat sa kabutihan na nagbibigay ng matibay na pundasyon sa ating relasyon bilang mga Kalambenyo. Paglilingkod na naglalayo ng patuloy na pag-unlad ng lahat ng sektor ng ating komunidad. Ang interes na mas nakakarami ang pangunahin sa antas ng aking prioridad. Halina at patuloy nating abutin ang ating mga pangarap sa pamamagitan ng daan ng kabutihan. Mabuhay tayong mga Kalambenyo. Mabuhay ang lungsod ng Calamba. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot, sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Mabuhay tayong Kalambenyo. Mabuhay ang lungsod ng Calamba. Happy kami sa Calamba City. Everybody should be happy. Sha-la-la. It's so nice to be happy. Radyo Kalambenyo, programang para sa tao, programang para sa Kalambenyo. Radyo Kalambenyo, tagapaghatid ng impormasyon at mga bagong kaganapan dito sa Calamba. Inyong mapapakinggan, karapatan at kapangyarihan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman. Hatid ng Radyo Kalambenyo ang lahat ng kasagutan. Radyo Kalambenyo, hatid ang mga balita ng pagbabago at patuloy na pag-asenso ng syudad na sentro ng komersyo
Ngayon, sa pangunguna ni Mayor Timmy Chupeco, sumasa inyo ang Radyo Kalambenyo. Okay, tayo nagbabalik sa programang Radyo Kalambenyo sa oras na 11:43. Okay, at basahin nga natin itong ating mga viewer comments, no? Oo. Sabi rito ni John Dominguez, sana naman kaming mga nasa middle class na taga-subdivision ay makasama na nakakatampo na at nakakasama ng loob. Antayin lang. Malinaw lang yung sinabi ni Mayor. All household. All household, ha? Na hindi nakasama doon sa SAP ng DSWD. Ayan, dyan. At may mga nagsasuggest kasi bro, na dapat daw sa mga barangay official, i-post nila sa barangay hall kung sino yung nakatanggap ng SAP. At sa opinion ko, tama yun eh. Kasi even the President himself, magre-report siya sa Kongreso kung paano niya ginastos yung pondo dito sa Bayanihan to Hill as one act, di ba? Tama. So, Presidente mismo accountable sa taong bayan. So much more ang mga local official, they are also accountable sa ating mga tambayan, di ba? Ito. At sabi ni dito ni Chloe Barameda, sabi niya, kailan po ba magbibigay ng form dito sa Turbina? Antayin lang ho natin, ha? Form? Ng SAC? Wala pa ba? Wala pa. Siguro kan. Anong form kayo nitong kinukuha SAC nito? nakalagay. Baka SAC. SAC. Baka may umikot na dyan yata. Hindi lang ho natin sigurado, ha? Pero ilang linggo na. Sinabi ko na nga, paulit-ulit, di ba? Kung alam nyo sa sarili niya na we are belong to the poorest of the poor, di ba? Naka-specify dun kung sino ba mabibigyan, di ba? Kung makapag-usap kayo sa barangay official ninyo, di ba? Tama. At kayo naman ay i-revalidate kayo, di ba? I-double check kayo kung talaga you are belong to the poorest of the poor. Okay? At alam mo bro, tatlo ang kinakatakutan ng tao ngayon eh. Una, takot sa gutom. Di ba? Pangalawa, takot sa COVID. Ha? Pangatlo, takot mamatay. Pero, pero huwag kayo matakot mga kababayan. No? Hayaan natin na ang gobyerno, gawin nila ang trabaho nila. Pero tayo, may trabaho din naman tayong gagawin. Paano tayo mag-survive? Okay. Ha? At saka, i-analyze na muna natin. O tingnan natin yung ating mga sarili. Tama nga sabi mo kanina, no? Kung kayo ba ay karapat-dapat na makasama doon sa amelioration program. Kaya, ngayon, pwede mo i-contest yan. Ngayon, kung hindi ka naman nakasama doon, maghintay tayo. Sa 3K. Hintayin natin yung guidelines. Sabi nga sa kanta, basta't maghintay ka lamang. Diba? So, okay, at ano pa? sabi rin, ito Mariela Faith Mendoza, sabi rito ay pinipili lang daw ng DSWD. Kasi nga po ay meron po silang panuntunan dyan. Ini-evaluate nga. Hi to Jing Sarmiento Martin. Okay, Roda Altes Generales. Baka naman po sa tricky na yan, pipiliin nyo pa rin po. Hindi, sabi nga kanina, all household eh. Intindihin nyo na yung sinabi all household. So, hintayin lang natin yung guidelines kung paano. Kung pupunta ba tayo. Sa tingin ko, baka through barangay na naman yan eh. Kasi, kasi nga, bawal social distancing, di ba? Di ba? So maghintay lang tayo sa ilalabas na guidelines. Maglalabas ng guidelines ang city government. At basta manatili lang muna tayo sa ating mga bahay. Mga kababayan natin, lahat tayo apektado sa virus na ito. Lahat tayo nagsasakripisyo. Kami po nagsasakripisyo kami, di ba? So dapat nga, di ba, dahil tawag dito bro, skeletal force lang sa mga employment, private man yan o public. Pero ito ginagawa namin, sakripisyo din namin ito para sa inyo mga kababayan na ma-inform, mabigyan kayo ng tamang informasyon. Kasi nga once you get the right information, you will do the right action. Dito muna tayo kay Lori V. Sabi niya, may iba lang po. May iba lang po. Bukas po ba ang DA, Department of Agriculture sa City Hall? Hingi po kami ng buto para sa pananim. Skeletal po sila. Skeletal. Nandun ako kanina kasi nagbigay ako mayroon ako binigay sa DA kanina eh. May skeletal sila doon. At pakiusapan natin na
magbukas sila at magbigay sila ng boto para at least magamit ninyo yung mga spare time nyo habang nasa bahay lang kayo. Sabi dito ni Agnes Yuni, bakit di nyo binabasa ang comment ko? Hanapin ko doon sa mataas na. Sabi, dapat maging fair kayo sa basahin nyo lahat ng reklamon at comment. Yun, binasa ko na, Agnes, Ayan. Sa dami kasing nalagpasan na. Si Sir Boy nagpapahinga. Wala nandun kanina yung mga staff niya, galing ako doon sa DA, lagi tayo nakikipag-ugnayan sa DA para sa mga kung pwede, kasi after ng build program ng national government, ito naman plant. Diba? Sabi ni John Ryan Visaya, sabi niya dapat lahat bigyan siguro to. Okay, lahat nga po lahat. Si Lynn Milano, sana po ma-check ng mga poso ang ilang establishment na open pa din kahit naman basic necessity ang tinitinda. Hindi naman lahat may ikutan ng poso, ilan lang ang kuan. Ang inyong mga barangay maring yung mapagsumbungan. Kasi yung mga barangay may mga barangay officials din diyan may mga tanods, may mga BQRT ha. Sige, thank you sa inyong concern. Mga kababayan. Hindi namin mabasa lahat dahil nasa taas ng siguro maring nasa taas ng inyong mga comments. Kanina nakatapanayam natin si Congressman John Chipeco. May mga commercial breaks pa tayo, pero but then hayaan niyo po at babalik-balikan namin yung inyong mga comments mamaya po ha. Bagamat ay ito ay may oras lang tayo sa ating broadcast, pero wag po kayong mag-alala. Hangga't maaari po ay amin pong babalikan ang inyong mga comments. Sabi dito ni Janice Garcia, kasama po ba 4-piece dyan sa 3K? Hindi na po yata. Meron na meron na kayo. Meron na kayo tinatanggap So yung mga hindi lang po nakatanggap. Sabi ni Ricardo Angeles, ang kabuuang inilaang budget para dito sa assistance ng city government ay 250 million na hatiin sa 3,000 per household. So ibig sabihin 83,000. 83,000 ang household. Medyo may tama kaya, pero confirmahin muna natin. Confirmahin lang natin Pero very particular sa mga figure ngayon confirmahin natin sino pa? Si Clarissa Villanueva. Hay nako, gawin na lang daw po. Wag puro salita. Talaga naman. Clarissa, ito nga ang ginagawa ng ating city government kasi nga hindi naman ho lahat mabibigyan. Meron ng 4-piece, no? Ang DSWD naman nagbibigay ng amelioration, yun yung sack nila. At wag lang muna tayo magreklamo. Antayin lang muna natin tong paglabas ng guidelines ng city government ha. Maghintay lang muna tayo. Okay, si Mariela Canyasares, hindi nyo naman binasa buo ang message ko. Ano bang message mo? Alam ko naman pinipili nyo, pero pinili lang bigyan yung nasa labas ng bahay. Sabi, house to house. Ano ba itong, yun nga, hayaan nyo, babalikan na, hanapin na kayo yung inyong, sige, sabi rito si sino? Jagang, Amit, good noon po. Asko lang kung bukas po ang UCPB crossing. Hinahanap ko dito yung specific law regarding dito sa bayanihan, to Hill Aswan, na dapat ang bangko bukas din nasa batas kasi yan na, sino nagtanong? Si Amit, Gagang nasa batas Amit. kasi yan na ang bangko ay bukas din dapat. Kasi siyempre, necessity ang pera ngayon di ba? Kahit basta yun. Basta requirement sa bangko na dapat magbukas sila, lalong na sa panahon ngayon ng krisis. Okay? Teka, si Agnes yun Parang lahat ayaw nyo basahin ng reklamo. Hindi nga namin mabalikan ang inyong taas na? Ayan na. Sige. Sabi. Okay na yan, nabasa na yan. Nabasa na natin yan. Yung kabuang budget. Si Agnes Yone. Ano bang nito? Hindi ko na makuha pasensya ka na, Agnes ha. Pero yan mo, hanapin kasi nasa ibabaw na yung nasa taas na kasi nagro-rolling na yung mga comment. Sabi ni Maricar Bigoy, mas maigi ilabas bawat barangay yung listahan ng nakatanggap. Ayun nga kanina sinabi. Tama kayo. Nasagot na natin yan. Tama kayo dyan. For transparency lang. At saka alam ko, di ba, doon sa mga sabi, di ba, nabasa ko rin to na kung daw mali ang binigay ni Kapitan,
hindi karapat-dapat bigyan ay may accountable doon. Okay? Pero nabasa mo rin ba yung isang babae na nakapost sa Facebook, bro, na nabigyan na yung asawa niya ng SAP at hindi niya tinanggap. Hindi niya tinanggap ng isang asawa niya kasi nga mayroon na yung asawa niya. Ibigay na yon doon sa masigit nangangailangan. At dapat yun ay papupurihan natin dahil hindi siya naging selfish sa panahon ngayon. Para maging updated kayo kahit papano tungkol sa pamimigay ng city government ng ayuda sa Kalamba. Baka ito yung post ni Agnes Yume. Sabi nito, sana po DSWD na lang mamigay ng 3K para sure po na may bigay sa bawat household. Ito ba, Agnes? Ito yung nagsagot sa tanong regarding sa bangko, direct all banks, quasi-banks, financial companies, lending companies, and other financial institution, public and private, including the GSIS, SSS Pag-ibig, to implement a minimum of 30-day grace period for the payment of loans, including but not limited to salary, personal, housing, and motor vehicle loans, as well as credit card payments falling due within the period of the enhanced community quarantine without incurring interest, penalties, fees, and other charges. Person with multiple loans shall likewise be given. Hindi, kung bukas ba? Kung bukas. Yun nga, ayun ay guidelines yan. Guidelines to. Kung ang tanong niya kayong bukas mo ba ang UCPB? Sige, mamaya pagkatapos namin. Madadaanan naman. Dadaanan namin. Ipopost namin dito. Ipopost namin sa dito sa page na to. Basahin ulit natin para maging updated kayo kahit paano tungkol sa pamimigay ng city government ayuda sa Kalamba. Tingnan nyo yung FB account ni Ronald Rodriguez. Okay? Si Ronald Rodriguez, na interview natin siya na-interview natin nung nakaraang broadcast. Okay? Sila yung direkta nyong makakausap regarding doon sa mga needs. Bibigay ng ayuda. Mga needs ninyo. Sabi rito ni Ren Birey, sabi rito, i-priority nyo naman po sana ngayon sa ayuda na yan ang mga no work no pay na kagaya ko. Ulitin na natin, Sir Ren, lahat, no? All, sabi ni Mayor, all. So, ulitin na natin, no? Ang all ay all. Okay? All and all. All. Okay, at basta antayin lang natin, maglalabas naman ng guidelines. At ang guidelines na ilalabas ng ating city government ay atin din pong ipopost sa ating kan. DSWD, yan. Barangay uli. Basta, alam ko, gumagawa na paraan niya si Kapitan Chris Malabo. Yan. Mas maigi ilabas bawat barangay na yung listahan ng ayon kay Maricar Bigoy. Katanggap na galing sa SAC para transparent pati yung ibibigay na ng City Hall ng 3K para malaman kung maibigay po talaga. Mahirap po baka matulad sa COVID-19 na di mo makita. Tama ka dyan, Maricar, Matt Joel daan dito sa Banlik, wala pa. Ayan nga, pag-unayan lang sa barangay official ng inyong barangay Banlik. Okay po, maraming salamat. Maraming salamat din, Roda Altis Generales. Maraming salamat doon sa ating mga nakasubaybay, si Agnes, maraming salamat sa iyong comment, Okay. Okay, ito Agnes, nakita ko kanina pa itong inyong post, no? Sige, basahin ko. Sige. Babasahin ko to. Agnes, para sa inyong kalaman. Nakita ko na. Last na. Bakit yung reklamo po namin about painuman, patupada, hindi naman naaksyonan? Saan barangay ba yan? Barangay sa Imsim. Sa Imsim. Ito yata yung nung nakaraan. Nabasa namin to nung nakaraan. Binasa na namin yan eh. Yung patupada. Hindi naman naaksyonan. Naulit na naman kahapon. Marami gusto magsumbong, natatakot. Hayaan niyo po at tanungin natin dito sa Poso. Kung anong kanila dito. Pakiusap naman mga kababayan. Hindi na ito sa particular na lugar o barangay, no? Pakiusap naman mga kababayan. Sakripisyo na muna lahat tayo. Di ba? Sinabi na nga ng national local government na bawal yung mga sugal. Bawal yung inuman kasi may liquor ban tayo. Tama, oo. Diba? Magbigayan na lang tayo, Wala mo nang pasaway ngayon, Kasi nga, alam mo kung magsasuggest ako, kung sino yung mga pasaway, na lumalabag sa direkta tahasan lumalabag sa batas, magbibigyan ng SAC at saka ng 3K. Gusto nyo ba yun? Kaya nga. Diba? So, gusto naman nating lahat na maging ma-meet yung ating needs ng
national local government. Pero dapat lahat din ba tayo nakikipag-cooperate sa ating gobyerno? May gobyerno tayo ha? Yun na lang po sana ang pakiusap namin sa inyo mga kababayan. Okay bro, wala na tayo oras. Papaalam na ako. Ako naman ko yung Jobo Sayong, sunod na broadcast natin ay tabayan na yun sana yung aming Facebook Live. Kung wala ba kami dito sa radyo natin, sa Facebook Live kami, para yun po yung isa sa mga sakripisyo at mga trabaho kaya naming ibigay sa inyo mga mahal naming kababayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, at muli po, ito po ang inyong kaibigan Kuya Joel Kabaktulan po. Nagsasabi isang magandang umaga po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at dalangin ko ang lahat ng may mga COVID na mga patients ay gumaling na rin po sila. No? At stay safe po tayo at wag mo natin kalimutan ang manalangin. Ito lang po talaga ngayon ang ating napakabisang sandata para maiwasan ng itong pandemic na to. Okay, at hanggang sa muli po, tuwing Martes at Huwebes, tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, Radyo Kalambenyo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Radyo Kalambenyo, programang para sa tao, programang para sa Kalambenyo. Radyo Kalambenyo, tagapaghatid ng impormasyon at mga bagong kaganapan dito sa Kalamba. Inyong mapapakinggan karapatan at kapangyarihan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman. Hatid ng Radyo Kalambenyo ang lahat ng kasagutan. Radyo Kalambenyo, hatid ang mga balita ng pagbabago at patuloy na pag-asenso ng syudad na sentro ng komersyo. Sa pangunguna ni Mayor Timmy Chipeco, inyong napakinggan ang Radyo Kalambenyo.